Halaka mga kababayan, dating AFP chief, nakos, nagsalita na rin at sabi niya dito, hindi daw sila titigil sa protesta. At hindi kami titigil, sabi niya, hindi kami titigil sa protesta lang, kailangan may managot. Nako mga kababayan, matindi itong kanyang pahayag dito. Sabi dito, retired AFP chief, hindi na matitiis ng mga veterano ang kawalan ng pananagutan at ang pagsasayang ng pondo ng bayan. Nako, mga kababayan, ang tindi nito. At hindi lang siya ang mga kababayan, marami pa daw iba ang lumalaban sa korupsyon na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. So panoorin natin ito mga kababayan. At mamaya din pala papakinggan din natin itong mga ilang retiradong general. Ayan, sabi dito, ilang retiradong general lalahok sa rally kontra korupsyon sa November 30. Nako mga kababayan, lalong dumadami na yung nananawagan. Gusto na ng pagbabago mga kababayan. Ayan, panoorin natin mamaya. Pero ito muna ang unahin natin, si retired AFP chief na talagang nagsalita na rin. Hindi na nakapagpigil, no? Dahil nga sa nangyayari ngayon. Ibang-iba daw. Mas matindi daw ngayon ang panahon ngayon sa korupsyon. Ito na, panoorin nyo mga kababayan. Hindi kami titigil. Hindi kami titigil sa protesta lang. Kailangan may managot. Kailangan makuha natin yung kanilang mga kayamanan na illegal na nakuha. Roy, kailangan makuha daw ang mga illegal na kayamanan na kanilang nakuha, mga kababayan. Ibalik sa Pilipino. Para ibalik sa kaban ng bayan. Ngayon lang, ibalik daw sa Pilipino, ibalik sa kaban ng bayan. ako nakakita ng ganito na napakalaki na nga ng kanilang kinikita at kinukurako sa pamamagitan ng substandard projects. Nagawa pa nilang gumawa ng projects ng ghost. Nako, grabe matindi ito mga kababayan, no? Grabe. Talagang grabe yung nangyayari ngayong corruption mga kababayan. Pati si AFP, umalma na. Dating AFP chief mga kababayan. At ipinagmamayabang pa nila yung kanilang mga makurakot. Hindi totoo. kami titigil. Ayan mga kababayan, hindi kami titigil, no? So yan, panoorin pa natin tong isa sa TikTok. Yan, siya pa rin ito mga kababayan. Ito medyo mahaba-haba, panoorin nyo. Sabi dito, lahat ng sundalo, retired at active sasali sa protesta maliban na lang sa mga kampo ni Browner. Halaka mga kababayan. Ito, ano po ito ng News Duterte, no? Ayan, post. So nakita lang natin sa TikTok. So panoorin nyo mga kababayan. Maraming organization sa military. Mayroong Association of Generals and Flag Officers, mga star rank officers. Mayroon ding luwakan graduates, mga PMA graduates. Mayroon ding forum pala ng sila nito mga kababayan. PMA Association. Mayroon ding Kasama ata dito pati yung mga retired Marines, no? Grabe, matindi ito mga kababayan, kaabang-abang ito. Star Forum. Napakarami sa military. Active na active, and in all those forums, in all those social groups, social media groups, maraming graduates ng PMA dyan. Simply because, hindi naman sa sinasabi namin kami lang, but we know that to serve the land properly, we must have integrity, honesty, and the sense of public service. Kulang na lang na sabihin namin na patriot kami, na katulad din ng iba. Kaya kung nakikita namin ang malawakang korupsyon, talagang nagagalit kami. Nakatulad mga kababayan, nagagalit daw talaga sila, no? So, sabi dito, no, sasali pala daw sila sa protesta. Pero hindi ko lang alam mga kababayan kung yung active kasama ba, 'di ba, sa may batas sa may batas sa sundalo na kapag active ka, bawal ka pa ata magsama-sama sa mga ganto. Yung mga protesta. Hindi lang natin alam mga kababayan kung mangyayari ito. Dahil nga sobra na grabe na yung corruption ngayon. So, malalaman natin yan sa mga susunod na linggo. Lalo na itong darating na November 30 na malawakang rally. Na mayroon din daw mga retiradong general ang sasama mga kababayan. tulad din ng ibang Pilipino. At ngayon sa nangyayaring ito,
I think many of us will be leading their organizations to go up in protest against the corruption that we have seen. Indeed, against talaga sila sa corruption. Ayan, no? Kaya magpoprotesta sila. Hindi lang natin alam kung anong panawagan nila, mga kababayan, kung palit ba ng ng kodita ba ito, or military, ba yung tawag doon? Military coup. So hindi natin alam kung anong mangyayari, mga kababayan. Kasi 'di ba nung nakaraan may mga panawagan na papalitan yung presidente. So may mga ganong mga senaryo. Yung iba naman nananawagan, wag palitan si BBM. Dahil nga daw ang papalit daw si Vice President Duterte. Kaya nagkakagulo sa Pilipinas, mga kababayan. Hindi natin alam kung sino ba yung sasamahan ng tao. Kaya ang konti lang din ng mga kadalasan sa rally, di ba? Yung September 21 lang atang alam kong pinakamaraming nagsama na mga tao na talagang napuno yung EDSA, no? Doon sa may bandang sa may Robinson, patungo doon sa may monumento ng People Power Monument. Talagang napuno yung area na yon. Ewan lang nitong November 30 kasi sabi nila ay doble daw ito, mga kababayan. So ngayon naman panoorin natin tong mga ilang retiradong general na sasama daw sa rally kontra corruption. So panoorin nyo, mga kababayan. Retiradong general, kaya makikilahok na sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30. Live mula sa Caloocan, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan ba galing ang impormasyong yan at may banta ba ng kudeta? Kung may kudeta kaya ito? So baka wala naman. Jiggy, galing nga yung impormasyong yan kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Nakipagpulong daw sa kanya itong mga retired general at sinabi nga nilang sasali raw sila sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Pero paglilinaw nila, Jiggy, hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging nais lang daw talaga nila ay pagbabago at reforma, tulad ng pagpapasanga ng ilang batas gaya ng pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagbubuwag nga po sa mga political dynasty. Nais din nilang higpitan ng mga polisiya sa eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito yung mga retiradong general, oh. So, hindi tayo pamilyar, no, dito sa mga retired general na ito. So, yung mga retiradong general, mga kababayan, din sila, kumbaga, watak-watak din, no, pagdating sa mga politics. Mayroong Duterte, mayroong loyalista, mayroong kakamping. Kaya, hindi natin alam kung ano ang mangyayari na naman itong rally na sa darating na November 30, mga kababayan. Parang wala din pagkakaisa talaga. Pahayag ni Congressman Erice. General Senga, di ba, dating Chief of Staff. General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa resulta ng investigation. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Pag na pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang na naman yan, paghihiganti. Di ba? At Marian, tila may impluwensya pa rin ang mga retiradong. Yun yung opinion ni Kong Erice, na ang panawagan daw nitong mga retiradong general na ito ay hindi patatalsikin si BBM, kundi gusto lang nila ng pagbabago katulad daw ng sa ICI, no? So
paano pag hindi yun nangyari, mga kababayan? No? Ngayon pa nga lang, ang bagal ng investigasyon, di ba? So, talagang yung tao, galit na din. So, hindi ko alam kung papabor kayo dito sa sinabi ni Congressman Erice, mga kababayan. Radong General sa hanay ng mga sundalo. May reaksyon bang AFP tungkol dito? Jiggy, sinusubukan pa nga natin kunin ang panig ng AFP pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kung matatandaan mo rin, Jiggy, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang umamin noon na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. At kahapon lang din, Jiggy, sinabi nga ni Bronner na tiwala pa rin si Pangulong Marcos sa AFP. Narito ang kanyang pahayag. Ang bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan, ang peace and order. Samantala, Jiggy, nanawagan naman ang ilang mga kongresista sa publiko na lumahok sa November 30 rally at huwag tumigil sa pagkalampag sa gobyerno hanggang sa may mapanagot sa korupsyon. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Tunay na horror story sa ating bansa ngayon ay ang mga ghost projects at matinding korupsyon. Sa katunayan nga, punong-puno ng trick or treat ang gobyerno ngayon. Nako. Is real. Tandaan natin, kapag mas nagtatagal, mas paborito doon sa mga akusado. At Marian, matanong ko na rin, no? So, anong pahayag nyo dito, mga kababayan? Mukhang itong mga retired general na na sasama sa rally sa November 30 ay kasama itong mga mga congressman na sinasabi nga ng karamihan na miyembro ng NPA, mga kababayan. Di umano lang, ha, mga kababayan. So, kayo, mag-comment kayo kung ano inyong pahayag dito. May reaksyon ba si Congressman Erice sa mga inimbestigang proyekto sa kanyang distrito, partikular yung mga proyekto sa ilalim ng termino ni dating Congresswoman Mitch Kayon-Uy? Jiggy, ipinakita nga ni Congressman Erice sa media yung mga nakatiwangwang na flood control projects sa kanilang distrito. At kabilang nga raw dyan, yung hukay sa gitna ng kalsada sa D. Aquino Street. Ginawan nga yan ng box culvert kontra baha sa halaga umanong halos 100 million pesos. Pero hindi naman pala kailangan, lalo't hindi naman pala nagbabaha doon sa lugar. Ayon nga kay Erice, ay napakalaking akseraw nito sa pondo ng gobyerno. Samantala, ibinahagi nga rin ni Erice na may 5 proyekto pa yung mga diskaya sa kanilang distrito. Ipatitigil na raw niya yung kontrata at ipapa-rebid. Samantala, si dating Congresswoman Kahayon naman ay wala pa rin pong reaksyon sa mga oras na ito. Isa siya sa mga pinakakasuhan ng ICI dahil sa mga maanumalya umanong proyekto. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula. So ayun, mga kababayan, anong masasabi nyo dito, no? Sa sinabi kanina ni AFP Chief na hindi sila titigil, no, sa protesta lang, kailangan may managot. At dito din sa mga retired generals na sasama sa November 30 na gusto nila ng pagbabago, pero hindi nila pabababain daw si PBBM. So mag-comment kayo, mga kababayan, mag-like at mag-share sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po, mga kababayan. Malapit na po nating ma-hit ang 400,000 subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.